Ang huling video ay nagtapos kung saan ang ating bida na si Howard ay tumawag kay Robot 2003 para mangaso ng mga halimaw kasama niya, habang si Sharon ay nanatili doon na may mga kakaibang halusinasyon. Nagpatuloy ang kwento at nakita natin na sinabi ng robot kay Howard na ang tono ng kanyang pagsasalita sa babae ngayon ay iba sa kahapon. Sinabi ni Howard na nagbago ang kanyang pag-uugali nang unang pumunta siya doon, at kung mas naging matatag siya noon, hindi niya sana hinayaan ang ibang tao na maglagay ng kutsilyo sa kanyang leeg. Sinabi ng robot na para sa mga tao, ang leeg ay isa sa pinakamahalagang bahagi. Bakit ka gumawa ng ganito kapanganib? Sinabi ni Howard na pagkatapos ng unang panaginip, nagsimula siyang maling isipin na lahat ng tao ay mabuti. Naalala niya ang isang babae na lumapit sa kanya sa totoong buhay na naghahanap ng isang tao, at ang taong hinahanap niya ay si Josh Tai. Ngunit sinabi ni Howard sa kanya na umalis na si Josh Tai noong gabi bago. Sinabi ng babae na si Josh Tai ay pumatay ng isang tao dahil gusto niyang iligtas ang kanyang buhay. Hindi siya masamang tao. Siya ay gumugol ng 20 taon sa bilangguan para doon. Ngunit ngayon na nakalaya na siya, muling nasasangkot siya sa mga maling tao. Hiniling niya kay Howard na kung makita niya muli si Josh, subukan niyang kumbansihin ito na iwanan na ang ganitong buhay. Sinabi ni Howard sa robot na hindi mahalaga kung nasa panaginip siya o nasa totoong buhay. Hindi na siya dapat magpantasya patungkol sa kalikasan ng tao o sa pagliligtas ng buhay. Pagkatapos nakita natin ang sandali kung saan may kutsilyo sa kanyang leeg. Tinanong siya ni Josh Tai kung talagang gusto niya siyang tulungan. Iniisip niya kung sino siya. Sinabi niya kay Howard na bigyan siya ng dahilan para makipagtulungan sa kanya. Hindi siya mayaman o makapangyarihan. Wala siyang maibibigay sa kanya. Sinabi ni Howard kay Robot 2003 na ang pagliligtas ng buhay ay trabaho ng isang bayani. Kailangan niyang itigil ang pagpapantasya. Karamihan sa mga tao ay hindi bayani. Bihira silang sumunod sa mga tuntunin ng pagiging disenteng tao. Ang robot na nakikinig ay nagsabi, "Muli, ito'y wika ng tao na hindi ko maintindihan." Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang hinahanap. Sinabi ni 2003 na ang mga asong lobo na ito ay napakalakas. Sinabi ni Howard na huwag mag-alala. Ito lang ang gusto niya. Ngayon ay oras na para magtrabaho. Mag-ingat, mas mataas ang kanilang mga puntos sa laban kaysa sa iyo. Walang sinabi si Howard, hinugot lang ang kanyang sibat, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita natin siya sa kanyang anyo mula. Sa unang season, sinabi ng robot na tumataas ang score, ang ating bida ay humaharap sa dibdib ng mga mutant wolves, na sumalakay sa kanya ng buong lakas, ngunit mabilis silang tinamaan ng mga sibat ni Howard. Si 2003 ay nanood lang ng labanan mula sa malayo. Sinagasaan ni Howard ang ulo ng isa sa mga lobo habang ang isa pa ay sumalakay sa kanya, naglalaway ang mutant wolf, ngunit nagawa ni Howard na dakmin ito sa leeg. Nagpupumiglas ang hayop upang makalaya, ngunit pinigyan ng ating bida ang leeg ng hayop ng buong lakas, nagpatak ng dugo mula sa hayop at dumampi sa kanyang balat, matapos ang labanan. Sinabi ni 2003 na huwag hawakan ang mga mutant creatures ng kanyang mga kamay dahil ang likido mula sa mga berdeng paltos ay corrosive din. Sinabi ni Howard na bahagi ito ng pagsasanay, sa totoong buhay hindi mo palaging may kutsilyo sa tabi mo, sa karamihan ng kaso, lumalaban ka gamit ang iyong mga kamay. Hindi ba yan isang tent mula sa ating shelter? Bakit ito nandito? Pumunta si Howard sa tent na nakita ng robot. Naaamoy niya ang isang masamang amoy. Ang tent na ito ay tila matagal ng panyanahanan ng mga lobo. Ang kahon na ito rin ay mula sa shelter. Tinanong ni Howard kung ano ito. Mga buto ng trigo. Yan ang simbolo ng ating shelter. Tinanong siya ni Howard kung sila ba ay mga magsasaka o katulad nito, at sumagot ang robot. Oo, dating may gunpowder shelter, armor shelter, at plant shelter. Lahat kami ay may iba't ibang tungkulin sa paggawa at nagpapalitan ng mga kalakal at materyales sa isa't isa. Habang umuusad ang mga alon ng corrosion, ang mga shelter na ito ay unti-unting naging hindi produktibong lupa. Sinabi ni Howard na pamilyar ang tunog na iyon. Pagkatapos ay napagtanto niya na ilang halimaw ang bumubuo ng isang koponan at nagbabantay ng isang kahon na katulad nito. Mukhang hindi lang ito isang karaniwang survival game kung saan ang mga manlalaro ay pinipilit na magtayo ng mga bagay at mag-explore. Tinanong niya si 2003 kung ang kapaligirang ito ay angkop para sa agrikultura. Siyempre, bawat robot sa wheat shelter ay may kakayahang magtanim sa iba't ibang sitwasyon. Bigyan mo ako ng ilang bato at gagawa ako ng lupa. Gagamitin ko ang dumi ng mga hayop at abo pagkatapos sunugin ang mga halimaw. Pagkatapos ay magluluto ako ng mga pataba. Sinabi ni Howard na naiintindihan niya at tinanong ang robot kung wala bang katawan ng ibon na pinatay niya doon sa shelter.
Sinabi sa robot na maghahanap sila ng higit pang mga buto sa araw at sa gabi ay magsisimula silang magtanim ng mga halaman. Gusto kong magtanim. Gayunpaman, kapag dumating ang corroded ocean, mamamatay ang mga halaman. Sinabi ni Howard sa kanya na kapag bumalik ang mga tao, makikita nila ang kanilang trabaho na kapaki-pakinabang. Ano? Talagang babalik ang mga tao? Paano mo nalalaman iyon? Naalala ng ating bida ang AI na nagsasabi sa kanya na ang pangunahing hamon ng larong ito ay tingnan kung gaano mapapabuti ang hinaharap ng mga tao sa tulong ng mga manlalaro. Pagkatapos sinabi niya sa robot na isasaalang-alang ang mga tao sa huling pagtatasa. Sigurado siyang babalik sila, ngunit iniisip niya na hindi niya masasaksihan ang kanilang pagbabalik. May 180 na araw siyang mananatili doon. Mas mabuting magkaroon ng ilang pangunahing kagamitan. Tama ka. Hanggat bumalik ang shelter sa dati, babalik ang mga tao. Walang kapantay ang paraiso sa dating shelter. Tulad ng sinabi ng mga tao, ang shelter ay parang isang bagay na hindi nila iiwan. Tinanong ni Howard kung ang ibig niyang sabihin ay isang tahanan, at sumang-ayon si 2003. Ito ang kanyang tahanan. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin ang ating bida na nakikipaglaban sa isang higanting mutant na gagamba. Napabagsak siya ng nilalang, ngunit nagawa niyang makakuha ng bato. Nilabanan niya ang gagamba ng buong lakas at sinaktan ang ulo nito ng paulit-ulit, at hindi tumigil kahit na ang corrosive na dugo ng nilalang ay tumatalsik sa kanya hanggang siya ay sigurado na patay na ang nilalang. Bumaba ang iyong fight score ng 20 puntos. Talaga bang nag-practice ka sa panahong ito? Tinanong ni Howard kung ano ang ibig sabihin ng score na iyon. Ito ay kinakalkula batay sa pisikal na lakas at estado ng laban ng nilalang. Mayroon kang 70 puntos noong nasa rurok ka at pagkatapos ay bumaba sa 70. Sinabi ni Howard na hindi pa siya natalo sa anumang labanan. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng robot. Ibig kong sabihin, bumaba ang iyong pagnanais na lumaban, at ang iyong focus ay hindi sa laban. Parang ginagamit mo ang iyong pisikal na lakas para ilabas ang iyong galit. Nakakatawa para sa ating bida kung paano nauunawaan ng robot kung ano ang nangyayari sa loob niya. At sinabi kay 2003 na iniisip niya kung paano maaaring sanayin ang isang tao upang maging isang fighting master sa isang panaginip. Sa tunay na buhay, ang totoong mga kaaway ay mga tao, biglaang pag-atake, at hindi nakikitang presyon. Sa isang sibilisadong lipunan, hindi mo maaayos ang lahat gamit ang kamao. Iniisip niya kung talagang magiging epektibo ang pagsasanay na ito. Sinabi ng robot bakit kailangan mong bumalik sa ibang mundo na iyong nabanggit. Maaari mong ituring ang lugar na ito bilang iyong tahanan. Magtanim tayo ng mga puno ng prutas, gulay, at magtayo-tayo ng bahay natin ng magkasama. Sinabi ni Howard sa kanya na hindi niya maaaring tawaging tahanan ang lugar na ito kung wala ang kanyang pamilya dito, at ito ay isang panaginip lamang, ngunit ang kanyang ideya ay hindi masama. Dapat niyang gawing maganda muli ang lugar na ito, gamitin ito bilang isang bagay na magbibigay sa kanya ng pag-asa. Kaya't bumalik sila sa kanlungan. Sinalubong siya ni Sharon, sinabing maganda ang ani, at tinanong ni Howard kung ano ang nangyari sa katawan ng higanting ibong napatay niya. Sinabi ng babae na maraming kemikal sa katawan ng mga halimaw, at hindi nakakain ang kanilang karne. Sinabi niya na ang katawan ng ibong iyon ay mag-aakit ng iba pang mga halimaw, kaya nilinis niya ito. Hindi iyon inaasahan ni Howard, ngunit sinabi niya sa sarili na ayos lang. Bukas papatay siya ng iba pang mga halimaw at gagamitin ang mga ito upang gumawa ng pataba. Sinubukan niyang kagatin ang pinatuyong karne ngunit napagtanto niyang may mali. Parang wala ng lakas ang kanyang panga para ngumuya. Maaaring ito ay isang side effect ng sobrang paggamit ng healing potion ng robot o sa sobrang daming asido na tumama sa kanyang mukha. Nagpasya siyang ibabad ang karne sa tubig sandali upang lumambot ito at makakain, iniwan ng babae doon ng hindi nagsasalita. Patuloy na nakita ni Sharon ang kanyang pagkilos na kakaiba, ngunit gayunpaman, nagdala siya ng mga buto para sa kanlungan. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin si Howard na nagtatanong kay 2003 kung mayroong pang healing potion dahil mayroon na lamang silang isa. Sumagot siya na ang gamot na ito ay hindi kailanman isang bihirang mapagkukunan. Bawat kanlungan ay karaniwang may marami nito. Iminungkahi niyang pumunta sila sa isang medyo ligtas na kanlungan para sa eksplorasyon. Baka makahanap sila ng kapaki-pakinabang na bagay. Sinabi ni Howard na nagustuhan niya ang ideya, at kailangan niyang maghanda para dito. Dumating si Sharon na may dalang mangkok ng pansit. Sinabi niya na parang nahihirapan siyang ngumunguya ng pagkain noong hapunan, kaya ginamit niya ang mga butil na dinala niya upang magluto ng pansit at dapat itong kainin habang mainit pa. Tinanong niya kung nagbibiro siya, ngunit sinabi niya na ilan sa kanila ay hindi nagamit.
Giniling niya ito sa pulbos at inimbak. Walang sinabi si Howard, ngunit sa loob, alam natin na galit siya. Tahimik lamang na nakikinig ang robot sa argumento ng dalawa. Tinanong ni Sharon kung binalak niyang itanim ang mga butong iyon dahil hindi ito angkop na kapaligiran para sa pagtatanim ng halaman. Sa kalahating taon, babahain ang lahat. Walang silbi ang magtanim dito. Sinabi ni Howard na hindi niya inaasahan na sisirain niya agad ang mga buto, ngunit sanay siyang magkaroon ng maraming problema bago makamit ang isang bagay. Iminungkahi niyang huwag itong mag-isa bago magtanong sa iba, at sinabi sa kanya na itabi ang mga pansit, huwag lamang hayaang makita ito ng robot dahil kung hindi magagalit ito. Nagsimulang maghinala ang babae na ang ating bida ay talagang nababaliw dahil minsan lang ay lalabas ang tao para sa pakikipagsapalaran dahil lang sa naisipan niyang gawin ito, at ngayon nais niyang magtanim ng mga halaman. Nakikita niya ang robot at iniisip na sinusubukan ni 2003 na makuha ang kanilang simpatiya. Dumating ang ikatlong araw ng apokalipsis. Nakita natin si Howard na lumalabas para mangaso. Sinabi niya sa robot na 3 potion ang sapat upang iligtas siya sa oras ng emergency. Ito ang unang beses na bumisita ka sa desyertong mga bukid. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Dumating si Sharon, tinatanong si Howard kung maaari silang mag-usap. Tinanong niya kung ano ang gusto niya, at sinabi niyang naghahanap siya sa mga record ng mga taong nanirahan doon at nakakita ng ilang mga tagubilin para sa pag-upgrade ng robot, at maraming mga bagong function na maaari nilang idagdag sa kanya. Sinabi niya na may alam siya sa electronics. Maaaring subukan niyang pagbutihin si 2003. Tinanong niya kung talagang maaaring gumana ito. Sumagot siya na hindi mahalaga kung magtagumpay siya o hindi. Si Robot 2003 ay luma na at sira. Kung mabaygo siya, kahit papaano ay magkakaroon pa rin sila ng kanyang data na magagamit bilang sanggunian sa hinaharap. Ngunit kung hahayaang umabot sa puntong masisira ang internal chip, huli na upang makakuha ng anumang kapaki-pakinabang mula sa kanya. Sinabi ni Howard na palaging tapat si 2003 sa mga tao. Hindi ba niya ito nakikitang medyo bastos na pisilin ang maximum na halaga mula sa kanya ng ganito? At sumagot siya na siya ay isang makina lamang tulad ng isang computer o isang cellphone. Sinusubukan lamang niyang sulitin ito. Pagkatapos ay tinanong siya kung talagang nakikita niya ito bilang kanyang kaibigan. Sinabi ni Howard na kinamumuhian niya ang mapang-uyam na tono na iyon. Nagiging hindi ba siya mas mababa sa isang tao dahil nagpapakita siya ng simpatiye? Noong nakaraan, naisip pa niyang makipagkaibigan sa isang tigre. May problema ba siya dito? At natapos niya sa pagsasabing ang isang tunay na makina ay ang isa na binibigyang diin lamang ang mga resulta at hindi pinapansin ang proseso. Sinabi niya sa kanya na magkaiba talaga sila ng opinyon. Mas mabuti pang mag-usap sila ng mas kaunti upang maiwasan ang mga away. Sa tingin ko nakita ko na ito dati, at least alam natin kung saan ito magtatapos, di ba? Naisip ni Sharon kung gaano kahanggal siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Patuloy na naririnig ang mga boses sa kanyang ulo ng mas madalas. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin ang isa pang mutant eagle. Tinanong ng ating bida kung bakit okay lang sila doon at hindi pa sila inaatake. Ito ay isang scavenger. Ang ganitong uri ng hayop ay naaakit sa mga naghihingalo na nilalang o bangkay. Hindi sila nagagalit kung malayo ka sa kanilang mga pugad. Sinabi ni Howard na kailangan nilang linisin ang pugad sa ibabaw ng kanlungan minsan at para sa lahat. Howard, ang dahilan ng pagkalat ng corrosive ocean ay dahil sa madalas na pag-aaway ng mga tao. Ito ay isang mahalagang aral na dapat mong matutunan. Sa ngayon, ikaw at si Ginang. Yang ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng mga hinaharap na away. Maaari bang itigil mo na ang mga pagtatalo na ito? Nahanap niyang kakaiba na may backstory sa panaginip na ito, tinanong kung bakit nag-aaway ang mga tao. Ang mga tao ng iba't ibang kulay ay kumakatawan sa iba't ibang kapangyarihan. Nagnegosasyon at nagtatalo sila. Nakita nilang lumalawak ang pag-abot ng corrosion, ngunit wala silang ginawa. Sinabi ni Howard na hindi siya umabot sa ganong kalayo, mas komplikadong problema iyon, ngunit inamin niyang medyo nadala siya noong nakipag-usap kay Sharon. Sinabi niya na sa tunay na buhay, ang ilang tao ay ipinipilit ang kanilang mga opinyon sa iba at sinusubukang lagyan sila ng label. Ang mga sumusunod ay nakikita bilang mataas na uri at ang iba ay ikinategorya lamang sa mas mababang antas. Ang ugat ng mga pagtatalo ng mga tao ay ang sobrang pagbibigay diin sa mga pagkakaiba. Sinabi niya sa robot na huwag mag-alala. Ito ang pangalawang beses niyang nasa panaginip. Alam niyang ito ay isang laro lamang. Hindi siya magtatampo sa isang virtual NPC. Iyon ay magiging napaka-stupido. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin ang dalawa na nag-aabang ng kung ano.
Sinabi ng robot kay Howard na ang kanilang tungkulin ngayon ay mag-explore sa mga desyertong bukid. Sinabi ni Howard na tama siya, ngunit may nahanap siyang nakakatuwang bagay. Isang abandonadong truck na may nilalang na mukhang mutant lizard na nakaupo sa itaas. Sabi ni Howard na mukhang may magandang bagay sa loob ng truck na iyon. Nagtanong ang robot kung nagbibiro siya dahil ang lakas ng nilalang ay literal na 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Ang hayop na ito ay kabilang sa isang dominanteng klase, ang klase ng pinakamalakas na mandaragit sa lupaing ito. Kailangan ng tangke para matalo ito. Sabi ni Howard na hindi siya lalaban sa hayop mag-isa. Hindi siya ganoon kabobo. Sa sitwasyong ito, kailangan nilang maglaro tulad ng isang bihasang manlalaro. Una, hindi sila aalis dito ngayon na nandito na sila. Pangalawa, dapat niyang pindutin ang F5 key. Karaniwang, nagbiro siya ng isang bagay na ang mga gamer lang ang makakaintindi. Pagkatapos tinanong niya ang robot kung nagtitiwala ba ito sa kanya. Pagkatapos nakita natin ang apoy. May isang bagay na nakakuha ng atensyon ng butiki. Ito ay si 2003 na nagbuga ng apoy habang tumatakbo pabalik-balik. Ang mutant lizard ay nagalit at hinabol siya. Nagbibigay ng pagkakataon sa ating bida. Pumunta siya sa truck at napagtanto niyang tama siya. Ang truck ay puno ng mga bagay. Mayroong pulot, isang instrumentong pangmusika, isang sandata na puno ng bala, maraming alak na maaari niyang inumin o gawing bomba. At mayroong isang bagay na mukhang espesyal, isang makinang na pulang hiyas na may ilang kakaibang bagay sa paligid nito. Sinabi ni Howard na gusto niyang ipasok ito sa bag upang makuha agad, at kailangan niyang kunin lang ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Kaya't kinuha niya ang mga sandata, pataba, ang pulang hiyas, at ang mga bagay na mukhang nagyayelong itlog. Iniisip niyang mahirap dalhin lahat iyon sa telang iyon. Masyadong malaki ang kinukuha ng lalagyan ng hiyas. Mas mabuti na makuha niya ito kaagad doon dahil maaaring maubusan na si 2003 ng apoy. Nang kukunin na niya ang hiyas, naramdaman niyang parang may alikabok sa paligid nito, maliliit na mga partikula na lumulutang sa paligid nito, at pagkatapos ay nagkaroon ng reaksyong kemikal. Ang bato ay itinapon sa harapan ng may lakas, at si Howard ay itinapon palabas ng truck, kasama ang lahat ng mga bagay na nakuha niya. Ang hiyas ay naglalabas ng sobrang enerhiya na kahit ang truck ay itinapon sa ere. Tumilapon pa ito pagkatapos lumipad palayo. Napansin na ng butiki ang kanyang presensya. Ngayon, patay na siya. Ang ating bida ay mabilis na pinulot ang mga bagay na nakuha niya at tumakbo palayo, nagtataka kung bakit biglang nagwala ang hiyas at lumipad na parang rocket. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang siwang upang protektahan ang sarili. Hindi siya maabot ng hayop doon. Ngunit ang kakaibang hiyas na iyon ay patuloy na nagwala, hinihila ang truck ng ilang metro hanggang sa bumangga ito sa mga bato. Isang malaking pagsabog na humila sa lupain at nagbagsak ng mga debris kahit saan. Si Howard at ang butiki ay itinapon din ng malayo dahil sa lakas ng pagsabog, nakahawak siya sa bato, at mahuhulog na siya sa asidong dagat. Pero nasa harapan na niya ang butiki. Nakatingin sa kanya, nagsimulang mamaga ang mga berdeng pustules ng mutant na hayop sa paligid ng ulo nito. Lumalaki sila ng higit pa at mas napupuno ng nakakalasong likido na iyon, hanggang sa magbuga ito ng 2 katas ng asido mula sa mga mata nito diretso kay Howard. Ang likido ay nagtaas ng isang kurtina ng usok. Howard, magpakatatag ka. Darating na ako para sagipin ka. Binitawan na niya lahat ng kanyang nahawakan. Ang tanging hawak pa ni Howard ay ang mga hiringgilya na may mga healing potion. Gumamit siya ng 3 agad-agad, habang ang sobrang nakakalasong asido ay bumagsak ng direkta sa kanyang mukha. Ang hayop na nag-aakalang ito na ang panalo, ay tumalikod at naglakad palayo.